Samantala, puspusan naman po ang pag-ikot ng mga tauhan ng LTO para suhetuhin ang mga taxi driver na nananamantala ngayon po papalapit ang panahon ng Kapaskuhan. Ngayong hapon po ay nag-ikot dito po sa paligid ng Ortigas area at ilang mall ang mga tauhan po ng LTO. Problema kasi ito yung magpapasko, ang daang-daang mga taxi driver na nahuhuling lumalabag sa batas trapiko. Karamihan ayaw magsakay o nangongontrata ng pasahero. Kahapon sa Quezon City, isang taxi driver ang nasita ng LTO. Pero hindi dahil sa pang-isnab ng mga pasahero, kundi dahil sa mga dala niyang spray. Tinututukan din kasi ng LTO dahil sa sunod-sunod na balita tungkol sa mga pasaherong nahihilo dahil sa kemikal na ini-spray sa taxi. Sa huli napatunayang pabango lang ito sa sasakyan at inabisuhan siyang ilagay ito sa compartment. Pero ang spray na nakuha sa isa pang driver, ipinadala sa laboratorio para masuri. Medyo mabaho at masangsang raw kasi ang amoy nito. Isang driver din ang nasita dahil sa illegal ang kanyang dokumento, sira ang pinto ng taxi at naka-tsinelas lamang habang nagbabiyahe. Sa puntong ito, makasama natin si Direktor Muhammad Lamping ng Law Enforcement Section ng LTO. Kaugnay pa rin po ng ginagawa nilang kampanya tungkol po sa mga isnaberon taxi. Ano po? So, itong campaign na ito nagsimula na ho ba? Jiki, ito pong ginagawa namin ngayon. We started last Friday. Ito po yung routinary na function ng LTO Law Enforcement Service po na iniikot namin yung different malls in Metro Manila and iniikot natin yung mga bay taxi area sa mga malls, iniikot natin yung mga public utility bus terminal ng mga van, mga taxi, PUJ, mga jeep para po hindi sila mangontrata, lalong-lalo na ngayon na December month, medyo marami yung tao na pumupunta sa mga mall. So ang ginagawa po ng LTO Law Enforcement ngayon, sa direktiba po ng aming LTO Assistant Secretary Attorney Alfonso Tan, ay umiikot yung LTO Law Enforcement Service in Metro Manila po para magbigay serbisyo publiko po sa ating mga mananakay. Opo. Sa ngayon po ba parang monitoring pa lang o talagang yes, kung may mahuli? Yun ang tamang word doon, Jiggy. Parang monitoring pa po ito dahil yun nga yung sabi ko kanina na usual, halos everyday po ay lumalabas sa different areas in Metro Manila yung ating LTO Law Enforcement para po inspeksyonin yung mga public utility vehicle natin. Marami pa itong pinapatupad na mga batas trapiko. So ngayon po ay kinukonsentrate natin itong pag-iikot sa mga bay taxi area and public utility ng mga jeep and van para po maiwasan yung nangongontrata, nag-overcharge. Ay bawal na bawal po yun yung ganong mga patakaran ng ating mga terminals na iniikot ng ating law enforcement. Yung actual na panguhuli po mismo, kailan nyo po planong simulan? Yung actual na panguhuli po ay nag-usap kami ni Sir Chairman Hines na may ila-launch na joint O-Plan for December. Yung LTO, LTFRB and DOTC ay magjo-joint po kami dyan dahil malaking papel din yung LTFRB dyan dahil yung franchise ng mga taxi and PUJ. So, ang ginagawa po ngayon ng Land Transportation Office, yung law enforcement, ay routinary function po ito. Halos everyday po ay lumalabas kami. Ako po as Director of the Law Enforcement ay ako na po ang nangunguna ngayon para po yung mabigyan suporta yung ating mga tao sa LTO Law Enforcement na umiikot kami sa different areas in Metro Manila. So ngayon nandito po kami sa may Green Hills area. Inikot namin yung mga terminals na sinasakyan ng mga jeep and taxi. Ang naobserba po natin, Jiki, is mukhang kulang yung taxi na namamasada ngayon. Lalong-lalo na po paggabi ay kulang na kulang po yung taxi na pumapasada sa mga bay taxi area. So far po wala naman tayong nahuli na overcharging, nangungontrata sa ngayon. Routinary po inspection and babala sa mga transport sector po na wag sila mag-extra charge, wag silang mangontrata sa ating mga mananakay. At ano po bang parusa ng mga mahuhuli na nangongontrata mga driver po? Ang first offense po niyan ay we're implementing Department Order 2008-39 ay failure to convey passengers
failure to convey, ang penalty po niyan is 1,200 and 1 month cancellation ng kanyang driver license. Yung taxi driver or jeepney driver and van na driver na mangungontrata na mauhuli ng ating mga law enforcement. Opo. Doon sa mga pasahero naman, ano po, saan po ang pinaka mainam na paraan para mag-report? Kasi yung mga taxi, may number ho yan ng LTFRB, parang may hotline, pero karaniwan, parang reklamo din nila, wala naman pong sumasagot. So, ano po ang pinakamabisang paraan? Twitter, Facebook, saan po ba? Kami naman po, Jiggy, sa Land Transportation Office, sa Law Enforcement Service po, ay may landline din kami. Opo. 927-1851. Opo. 927-1851. At saka pwede nila i-text sa cell number 0999-802-3882. Opo. Ito po ay cellphone and landline ng LTO Law Enforcement Service. Kung sakali po may reklamo ang ating mga kababayan, ang ating mga mananakay, ang ating public, pwede po i-text sa amin sa LTO Law Enforcement Service, tsaka may landline, and then i-evaluate natin yung itatawag sa atin, and then bibigyan po natin ng action yung mga complaint na itatawag sa Land Transportation Office. Opo, yung hotline nyo, 927-1851. 927-1851, yung landline, hotline ng LTO Law Enforcement Central Office po. Apo, ano pong babala nyo doon sa mga taxi driver na mga pasaway at ibang public transport na talaga ho nangungontrata? Ang apila natin sa kanila, sa ating mga taxi drivers, sa mga stakeholders ng land transport, sa mga operator ng taxi, PUJs, public utility vehicle, ay wag po nilang abusuhin yung kanilang ito po ay buwan ng Disyembre, pagmamahalan, buwan ito ng kasayahan. Wag po abusuin yung ating mga mananakay. So apila po natin sa ating mga drivers na sumunod po sila sa batas. At saka yun nga, yung sabi ko kanina na ito po ay buwan ng Disyembre, ay wag po nila abusuin yung mga araw na ito. Apo, maraming salamat po, sir. Thank you po, Jiki. Maraming salamat sa programa nyo. Kami po sa LTO DOTC Law Enforcement po, sa pamumuno ng ating mahal na Secretary Honorable Joseph Emilio Aguinaldo Abaya, and LTO Chief Assistant Secretary Attorney Alfonso Tan, ay binigyan po kami ng direktiba yung ating LTO Law Enforcement ay serbisyo publiko po sa ating mga kababayan. Salamat po, sir. Thank you po, Jiki. Si Director Muhammad Yusuf Lamping, siya po ang Law Enforcement Section Head ng Land Transportation Office.